Maligayang pagbabalik, pinakamayamang tao. Lee Tezu, nahanap mo na ba ang babae noong panahong iyon? Bakit hindi ka na lang magtrabaho sa murang edad, kaysa maging pulubi at mamalimos? Hindi ako pulubi. Ang nunal sa mata ng ate ay napakaganda. Kuya, ililibre kita ng pagkain? Huwag mong sayangin ang iyong kabataan sa pamamalimos. Ate, hindi ako pulubi. Nabigo lang ako sa pagnenegosyo. Paano ko ito babayaran sa iyo? Huwag na. Alagaan mo ang iyong sarili. Gago. Ang babaeng may nunal sa mata noong panahong iyon, nagngangalang Song Yan. Siya ang queen ng balita sa Longchuan TV station. Ayon sa impormasyon, ngayong gabi ay magpapakita siya sa hunting bar. Pupuntahan ko na siya ngayon. Pero nag-ayos ang matandang ginang ng feast. Para sa pagpili ng asawa para sa iyo, hinihintay kanyang umuwi. Anong klaseng lugar ito? Wala naman akong nakitang mayaman. Ang guwapong modelong lalaki. Kuya, akin ka ngayong gabi. Ate, gising ka na. Ilang taon ka na? Dabolo mo. Diyos ko, 8 taon ang agwat. Noong nagko-college ako, nag-aaral pa siya ng multiplication table, ano? Ate. Ate? 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 Buksan mo ang pinto. Ate? Ate? Ate, hindi mo na ba ako naaalala? Ate, hindi mo na ba ako naaalala? Ang lalaking modelo kahapon. Umaga na. Ang panuntunan ko ay, huwag magpaiwan ng lalaki hanggang kinabukasan. Alis. Ate, ate, buksan mo ang pinto. Ate, ate. Ate yan. Ate yan. Ate yan. Ate yan, dumating na ang bago mong assistant. Sino? Ate? Bakit ikaw? Ate yan, magkakilala kayo? Hindi. Lumabas ka muna. Opo. Bakit ka nandito? Ate, ako na ang assistant mo ngayon. Hindi ba nakakagulat? Nakakagulat lang. Bilisan mo, umalis ka na. Bakit? Ate? Nilalayuan mo ba ako? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ate? Alam kong bata pa ako, pero susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Kapag sinabi mong pumunta ako sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Huwag kang ngang magbiro. Ate? Napakaganda mo. Lalo na ang nunal mo sa mata. Ate, magaling akong magtrabaho. Hindi ko kailangan ng bayad.
Ang trabaho ba ang sinasabi mo? Trabaho at personal, pwede. Ano ba ang sinasabi ko? Parang puro kulay lang ang nasa isip ko. Ay, patay. May nangyari kay Yan. Ano iyon? Dumating na naman ang mayaman na henerasyon, si Liu Daqiang. Bakit na naman? Ang lalaking iyan na mabaho, pupuntahan ko at palalayasin. Yan. Mula nang makita kita, ang pagmamahal ko sa iyo ay parang rumaragasa at walang katapusang ilog. Maging girlfriend ko, bibigyan kita ng 1,000,000 piso bawat buwan. Si Ate Yan talaga, araw-araw may nagbibigay ng bulaklak. Ito na ata ang panglimang ngayong buwan. Kaso, hindi kaaya-aya ang hitsura. Sa akin lang ang ate. Pasensya na, Ginoong Liu. Hindi ko kayang tanggapin. Bakit? Ngayon, nakatutok lang ako sa aking karera. Wala akong iniisip tungkol sa pakikipag-date. Song Yan, huwag kang bastos. Sasabihin ko sa iyo, ang kumpanya na tulad mo, kaya kong magtayo ng 10. Hindi ba magandang sumama ka sa akin at mag-enjoy? Ginoong Liu, ipinanganak akong magtrabaho. Gusto kong kumita ng pera sa sarili kong pagsisikap. Pwede kang maghanap ng mga taong gustong mag-enjoy. Huwag mong isipin na dahil naging news queen ka, ay bigla kang yayaman. Mayaman ka ba dahil sa may kumakalinga sa iyo? Malinis ang aking konsensya. Huwag mong gamitin ang iyong maruming pag-iisip para laitin ako. Umalis ka na ngayon. Nangangahas kang tanggihan ako, ha? Papaiyakin kita at paluluhurin sa aking kama. Sige, salakayin niyo siya. Anong gagawin ninyo? Tatawagan ko ang pulis. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Kung nangahas kang bastusin ng ate mo, mamamatay ka. Puta, nangahas kang saktan ako, ha? Huwag na kayong mag-away. Tumawag na ako ng pulis. Parating na sila. Hindi magandang makarating ito sa mga pulis. Hintayin niyo lang ako. Sumunod ka sa akin. Ate, masakit. Buti nga sa iyo. Ate, kailangan ko talaga ang trabahong ito? Hindi mo ba ako pwedeng paalisin? Dahil para sa akin ang ginawa niya, kaya niya nakipag-away kay Liu Daqiang. Kung gayon, manatili ka dito at magtrabaho. Salamat, ate. Sadyang epektibo talaga ang pagpapanggap na nasasaktan. Tama lang na sinadya kong masaktan kanina. Isang magandang mukha, nasira lang ng ganito. Ayaw na ayaw ko sa mga rich kid. Sa tingin ba nila dahil lang may pera sila, pwede na silang gawin ang kahit anong gusto nila? Ayaw ni ate sa mga rich kid. Mukhang hindi ko pwedeng ibunyag ang aking pagkatao. Nga pala, anong pangalan mo? Ako si Jiang Hanyu. Jiang Hanyu. Ang pinakamayamang tao sa Longchuan, si Jiang Hanyu? Ay, magkapareho kami ng pangalan. Anong nangyari, ate? Kaya pala ganoon. Matagal na naming gustong interviewin ang pinakamayamang tao. Sinasabing daan-daang bilyon ang halaga niya. Siguro mga 80 plus years old na. Ganoon na ba ako katanda? Sa susunod, magtrabaho ka ng maayos? Kung hindi, kahit anong oras ay kaya kitang tanggalin. Masusunod po. Guwapong binata, bagong dating na snack sa kumpanya namin. Tikman mo naman!
Salamat. Anong eskwelahan ang pinagtapusan mo? Nag-aral ako sa ibang bansa. Magpanggap ka. Okay lang sana kung ngayon, nilalandi pa ang kasamahan sa trabaho. Isang Zhang Ziqiang, bakit mo sinisiraan si Xiaojiang? Sa tingin ko, naiinggit ka lang sa kanya. Che, nainggit ako sa kanya. Maliban sa mas gwapo siya sa akin, mas matangkad siya sa akin, at gusto siya ng mga babae, ano pa ang dapat kainggitan? Malakas ang kakayahan ko sa trabaho. Kuya Zhang, baka gusto mong subukan ako. Sige. Kung hindi mo masagot, lumuhod ka at tawagin akong tatay. Gusto lagi ni ate yan interviewin ang pinakamayamang tao sa Longzhou. Alam mo ba ang kanyang lihim na impormasyon? Ang pinakamayamang tao sa Longchuan ay may taas na 1.87 metro. May bigat na 65 kilo. Ang kanyang ay ang uri ng mga mature na ate. Xiaojiang, ang galing mo. Zhang Ziqiang? Che, ang impormasyon ng pinakamayamang tao sa black market, kahit 10 milyong pesos, hindi mo mabibili. Pinaimbento mo lang yan, di ba? Hayaan mo na. Nagagaling ko lang sa kumpanya. Bigyan na lang natin ng pabor si Kuya Zhang. Kuya Zhang, kung ayaw mong lumuhod, huwag ka nang lumuhod. Xiaojiang, ang bait mo talaga. Simula ngayon, hindi na kami makikipag-ugnayan. HM, kay Zhang Ziqiang. Jiang Hanyu, ikaw na. Gusto mo akong sirain. Anong ginagawa ninyo? Anong nangyari? Ate yan, hindi pa nakita ng batang ito ang pinakamayamang tao. Nagliliko-liko lang, wala siyang kasanayan bilang mamamahayag, paalisin mo na siya agad. Jiang Hanyu, ikaw ang magsabi. Ate, kasalanan ko lahat? Gusto akong subukan ni Kuya Zhang. Nasagot ko naman ang tanong. Pero hindi siya naniwala. Aalis na lang ako. Ate yan, lahat ito ay kasalanan ni Zhang Ziqiang. O siya, binubuli niya si Xiaojiang at pinapaluhod pa para humingi ng tawad. Bilang matagal ng empleyado, kung hindi ka man lang aalaga sa bagong empleyado, nangahas ka pang gumawa ng kultura ng pambubuli. Hindi ate yan, wala akong ginawa. Nakita kong umalma ka. Ate, sinabi pa niyang ako ay isang lalaking umaasa sa babae at naging assistant lang dahil sa'yo. Bawat empleyado na pumapasok sa kumpanya ay sumailalim sa mahigpit na pagsusuri. Malinis ang relasyon namin ni Jiang Hanyu. Sinisiraan mo ang kasamahan mo at nambubuli pa, tanggal ka na agad. Ate, salamat sa'yo ngayon dahil ipinagtanggol mo ako sa kumpanya. Kaya lang ito ay kapabayaan sa pamamahala, hindi na kailangan magpasalamat. Kung ganon, ililibre na lang kita ng pagkain. Oh, Songyan. Talaga nga palang maraming umaakit sa'yo. Saan mo naman nahanap itong binubuhay mong batang lalaki? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Siya ang bago kong assistant. Ate, sino siya? Ang tagapamahala ng kalabang kumpanya. Ang Longchuan TV ay nalulugi na. May balak ka pa rin kumuha ng bagong assistant? Ang lakas ng loob mo, Songyan. Hindi rin naman maganda ang sitwasyon ng Jade TV, di ba? May sumusuporta sa akin, ang boyfriend ko. Hanggat makuha namin ang panayam ng pinakamayamang tao, ang makabangon, ay hindi ba't sandali lang? Ang pinakamayamang tao sa Longchuan ay mahirap hanapin. Karaniwang hindi tumatanggap ng panayam mula sa labas. Huwag ka nang mangarap. Dahil sa relasyon ko sa pinakamayamang tiyuhin, ang ipapanayam si Minmin sa pinakamayamang tao, hindi iyon mahirap. Ikaw at si Tiyuhin? Hindi ka gusto ni Tiyuhin. Bakit naman may say ka, maliit na assistant? Parang si pinakamayamang tiyuhin mo ang tiyuhin mo. Tiyuhin ko nga siya. Songyan, kung hindi mo makuha ang panayam ng pinakamayamang tao, ang titulo mo bilang Queen of News ay mawawala na. Ate, napakahalaga ba ang panayam sa pinakamayamang tao? Ang panayam sa pinakamayamang tao para sa mga nagbabalita ay isang malaking karangalan. Bukod pa rito, maaari itong magdulot ng malaking benepisyo sa kumpanya. Kung gayon, ako na lang ang tutulong sa ate sa bagay na ito. Hintayin mo ako, ate. Balingkinitang bata, sa wakas ay naisipan mo ring tumawag. Ang lola mo ay naghanda ng feast para sa pagpili ng asawa at hinahanap ka niya sa lahat ng dako. Tiyo, pwede po bang takpan niyo muna ako ng ilang panahon pa? Nililigawan ko po ang babaeng gusto ko at kailangan ko po ng tulong ninyo. Mabuting bagay ang manligaw ng babae. Dalhin mo agad sa bahay. Magpadala po kayo ng tao sa Longchuan TV para imbitahan ang Queen of News na panayam kayo.
Songyan, bakit hindi ka na lang lumuhod at magbigay galang para ma-post ko sa aking social media? Baka nga, bigyan kita ng 5 minuto para makita mo ang pangalawang tiyuhin ng pinakamayamang tao. Hindi na po kailangan. Kami ni Boss Song, nakapagpaalam na sa pangalawang tiyuhin ng pinakamayamang tao. Haha. Ikaw na maliit na assistant, nagpapanggap ka pa rin. Songyan, anong klase ng tao ang kinuha mo? Ang ibig sabihin ni Jiang Hanyu ay, hindi kami susuko. Magkakaroon din kami ng pagkakataong makita ang pangalawang tiyuhin ng pinakamayamang tao. Ate, totoo ang sinasabi ko. Tingnan mo. Miss Song, ikaw po ba ang news queen? Ako nga, may kailangan po ba kayo? Ako po ang assistant ni Sir Jiang. Matagal nang narinig ni Sir Jiang ang pangalan ng news queen. Iniimbitahan po namin kayo bukas ng 10:00 ng umaga sa Longchuan Group para sa isang interview. Pwede po ba kayo? Pwede. Ay, hindi po ba kayo nagkakamali? Ang iniimbitahan ni Sir Jiang. Dapat ako, di ba? Miss, hindi po kita kilala. Hindi ba sabi mo, malapit ang boyfriend mo sa pangalawang tiyuhin ng pinakamayamang tao? Bakit hindi kayo kilala ng assistant? Ay, normal lang yan. Kapag nakikita kami ng pribado, hindi kami nagsasama ng assistant. Ang pangalawang tiyuhin ng pinakamayamang tao. Bakit niya ako biglang hahanapin? Sa tingin ko, dahil sikat ang ate. Hindi tulad ng iba, na kahit anong panlalandi ay hindi niya maabot. Hintayin mo ako, ate. Honey, anong gagawin natin? Wala yan. Bukas sasama tayo, maraming pagkakataon para makita ang pinakamayamang tao. Ate, lalabas muna ako para tumawag. Sige, go ahead. Tito, nasa baba kami ng kumpanya. Ang suot ni Yanyan ay dilaw na jacket, huwag kang magkakamali. Huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang isang engranding eksena para sa iyo. Tiyak na mapapahiya ang aking pamangking asawa. Sige. Ang damit ko. Liu Minmin, bakit ikaw? Pwede akong pumunta, ikaw hindi. Magbayad ka sa akin. Ibinigay ko na sa iyo ang damit ko. Huwag ka nang maingay. Ikaw. Maligayang pagdating, News Queen. Inaanyayahan po kayo ni Jiang Zong na umakyat sa itaas. Dito po, Miss. Nagkamali yata sila ng pagkakakilanlan? Wala akong pakialam. Pasok na muna tayo. Tara na. Sandali. Nagkamali ka? Ang inanyayahan ni Jiang Zong ay ang ginang na ito. Sinabi ni Jiang Zong, ang iniimbitahan ay isang babaeng nakasuot ng dilaw na jacket. Paano ako magkakamali? Ang damit na ito ay akin. Nabuhusan siya kanina, kaya isinuot ko sa kanya. Ang damit na ito ay akin. Huwag kang maniwala sa kanila. Gusto lang nilang makapasok. Ito ay Longchuan Group? Paano kayo manggugulo dito? Liu Minmin, napakawalang hiya mo. Ako ang inanyayahan. Ang mga tanga na ito, pati tao nagkakamali. Dumating lang sila para manggulo. Palayasin niyo agad sila. Bigyan ng leksyon. Opo. Sige. Jiang Hanyu, anong gagawin natin? Huwag kang matakot, ate. Kung ipapakita ko ito, makakapasok ba tayo? Ito ang sagisag ng pamilya na pag-aari lang ng pinakamayamang tao. Yama, ako'y isang walang kaalam-alam na hamak na tao. Sige, tuloy ka. Nagkamali ka yata? Isa lang siyang assistant. Hindi ako ganong katanga para hindi makilala ang sagisag ng pamilya na kumakatawan sa Longchuan Group na may pinakamataas na kapangyarihan. Anong nangyayari dito? Magandang araw, Mr. Jiang. Hanyu, bakit hindi ka pa pumasok? Mr. Jiang, direkta kang tinatawag sa pangalan. Jiang Hanyu, sino ka ba talaga? Ay, patay. Kailangan kong makaisip ng rason para makalusot. Ate, sa totoo lang, hiniram ko lang ang sagisag ng pamilya. Malayo ang aming relasyon sa mayamang tiyo. Jiang din ang apelyido mo. Ganun pala. Makapasok tayo sa Longchuan Group para mag-interview. Dahil pa rin sa kanya, lalapit ako para bumati. Tito, Bakit mo ako hinihila, bata ka? Hindi ko pa nakikita ang pamangkin kong asawa. hindi pa alam ni Yanyan ang tunay kong pagkatao. Plano kong ipahayag ito sa isang dinner ng pamilya at doon ko siya formal na ipakikilala sa iyo. Sige,
Kung gayon, lilikha ako ng pagkakataon para sa iyo, Tito. Magandang araw, Mr. Jiang. Ang appointment namin para sa interview ay 10:00. Ikaw siguro ang news queen, ano? Ang ganda mo talaga. Bakit hindi ka pumasok? Ang babaeng ito ay nagpanggap na ako. At may kaunting hindi pagkakaunawaan. Tingnan mo ito. Ganito na lang. May tao ba dyan? Itaboy niyo palabas ang impostor na ito. Palabas. Huwag po. Gusto ko rin kayong interview, Mr. Jiang. Old you, gawan mo ng paraan. Sino ba ako para gawin yan? Tao. Mr. Jiang, Eto, kunin mo. Kung ako lang mag-isa ang interviewin mo, anong saysay niyan? Sa loob ng 2 araw, magho-host ng salusalo ang pinakamayamang tao. Diretso kang pumunta sa salusalo para mag-interview. Kung sino ang gusto mong interviewin, interviewin mo. Maraming salamat po. Para sa salo-salo ngayong gabi sa Pamilya Jiang, kailangan nating mag-ayos ng maayos. Hindi tayo pwedeng magkamali. Ang ibig sabihin ni ate, isama niya ako? Naku, mabubuking na. Ibig mong sabihin, ate, isama mo ako? Oo naman, ikaw ang pinakamalaking bayani. Palagi mo akong kasama. Paano pa ako makapaghanda ng sorpresa? Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko rin magagawang makapunta sa pinakamayamang tao. Basta para sa'yo, ate. Kahit ano gagawin ko. Aray, masakit! Kung masakit, magsalita ka ng matino. Kailangan bang lumandi sa kahit anong sitwasyon? Susubukan ko itong gown. Sige. Tulong, tindera, pakibaba ang zipper ko. Ate, ang ganda mo pala kapag nakasuot ng gown. Bakit ikaw yan? Ate, hindi ba ikaw ang tumawag sa akin para hilahin ang zipper? Tindera ang tinawag ko. Lumabas ka. Zipper lang naman yan. Ano pa bang parte mo ang hindi ko nakita? Hayaan na, kung magsalita pa ako, magagalit ka, ate. Bakit ako kinikilig sa isang bata? Song Yan, wala ka talagang pag-asa. Subukan mo itong suit. Ate? Bibilhan mo ako ng damit? Gusto mo? Oo. Ate, ito ba ay pagsuporta? Gusto mo ba? Oo, kung susuportahan ako ng ate, hindi na ako kailangan magtrabaho sa loob ng 20 taon. Ang ganda naman ng iniisip mo. Magpapalit na ako ng damit. Sa salusalo ng pinakamayamang ex, maraming kilalang tao at mayayaman ang dumating. Ang pinakamayaman ex ay hindi yata mahilig sa maraming tao? Ano ba ang alam mo? Nakakainggit ang pinakamayaman, mayroon siyang napakagandang villa. Ano ang nakakainggit doon? Pagkatapos ng gabing ito, magiging iyo na ang lahat? Anong sabi mo? Ay, wala. Halika na, pasok na tayo. Pakipakita ang iyong imbitasyon. Nakapagtataka, nasaan ang aking imbitasyon? Huwag kang mag-alala, hanapin mo ulit. Pwede ba kayong maging mapagbigay? Kami ang pangalawang tiyuhin ng pinakamayamang ex. Inanyayahan kami ni Mr. Jiang. Walang imbitasyon? Bawal pumasok ang lahat. Naiwan ba sa kotse? Jiang Hanyu, pumunta ka sa kotse at hanapin. Hihintayin kita dito. Hindi ko pa pwedeng ihayag ang aking pagkatao? Mas mabuting hanapin muna ang imbitasyon. Sige. Oh, hindi ba ito si Song Yan? Bakit hindi ka makapasok? Hindi ka rin naman nakapasok, ah? Sino ang nagsabi niyan? Bakit nasa iyo ang imbitasyon ko? Ano ang sa iyo malinaw na sa akin? Paano ka nagkaroon ng imbitasyon? Ninakaw mo ang sa akin. Bakit ikaw lang ang pwedeng imbitahan? Tingnan mo nang mabuti, ito ang bahay ng pinakamayamang si X, hindi sa inyo. Gusto mo pa ring makita ang pinakamayaman ng walang imbitasyon? Ibalik mo sa Nananaginip ka. akin. Para kang palaka na nagnanais kumain ng gansa.
Ikaw ang nagnakaw ng imbitasyon ko. May tupi ang imbitasyon ko, alam ko yon. Bakit kayo nag-iingay sa pintuan? Ito ang pamilya Jiang. Pasensya na po sa abala. Nakikisawsaw. Hindi naman marunong makipagnegosyo ang matandang babae. Sa tingin ko, nandito ka lang para makisalo sa pagkain. Alam mo ba kung sino ako? Paano mo ako nagawang tawagin ng ganyan? Matandang babae? Kailangan ba kitang tawaging matandang hindi mamamatay para lang matuwa ka? Hindi mo gusto ang matandang hindi mamamatay. Kung gayon, tatawagin kitang matandang pulubi. Liu Minmin, okay lang kung ako ang inaapi mo. Ano ang mapapala mo sa pang-aapi sa matatanda? Naku, ang taas naman ng moralidad ng News Queen. Hindi ko naman pakikinggan. Lola, Bakit mo ako sinampal? inaapi ang matanda. Labag sa pampublikong moralidad. Ano ang masama kung sampalin kita? Kailangan pa ba ng tamang oras? Ikaw! Nandito tayo sa labas ng bahay ng pinakamayamang tao sa X. Puno ng mga CCTV, baka mapansin tayo ng mga tao. Tara na. Lola. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang si Lola. Buti ka pang dalaga. Salamat sa tulong mo. Wala yon. Inaapi nila ang matatanda. Mali sila. Talagang may ugali akong bata pa. Mas lalo kitang nagugustuhan habang tinitingnan kita. Nga pala, anong pangalan mo? May kasintahan ka na ba? Ang pangalan ko po ay Song Yan. Kasalukuyan po akong single. Magaling, magaling, magaling. Yan. Tara na. Isasama kita sa loob. Ang lola na ito, paano naman makakapasok sa piging ng pinakamayamang tao sa X? Sigurado akong pinapakalma lang niya ako. Lola, napakainit po dito sa labas. Pumasok na po muna kayo. Hintayin ko pa po kasi ang assistant ko. Talagang isang maalalahanin na butihing dalaga. Maya-maya, ipakikilala ko sa iyo ang apo ko para magkakilala kayo. Ate? Wala pong imbitasyon sa kotse. Inagaw ni Liu Minmin. Mukhang ang pag-interview sa pinakamayamang tao sa X. Wala nang pagkakataon. Umalis na tayo. Ay, ate? Alam ko may backdoor? Sumama ka sa akin. Tara. Kung papasok tayo ng ganito, hindi kaya masyadong masama? Huwag kang mag-alala, ate. Walang makakaalam. Magandang araw po, binata. Magandang araw, binata. Ate, ako na ang bahala rito. Ikaw? Anong babaguhin mo? Manatili ka sa likod ko. Ate, ang galing mo talagang magprotekta. Tumahimik ka. Siguro'y akala nila kami ay mga miyembro ng pamilya Jiang, kaya nila tinawag ang binata na si Jiang Hanyu. Paumanhin po, hindi po namin sinasadya na mapunta rito. Wala pong anuman iyon. Binibini. Ang binata. Ayos lang po. Ate, ako ay galing sa collateral branch ng pamilya. Jiang, ako na ang magpapaliwanag sa kanila. Pumasok ka na muna. Sige, kung tapos ka nang magpaliwanag, bumalik ka agad. Hindi pwedeng maunahan tayo ni Liu Minmin. Mamaya sa salo-salo, dapat ay magpanggap kayong hindi niyo ako kilala. Opo. Binibine? Kayo? Po ba ang yang madam? Hindi pa. Pero malapit na. Nililigawan ko siya. Ay, kapag nalaman ito ng matandang ginang, tiyak na matutuwa siya. Hinahanap ka ng matandang ginang kung saan-saan. Hindi ako pupunta. Siguradong papag-ayusin niya ako sa isang kasal. Hindi po kayo pwedeng tumanggi, binata. Hais. Dalhin niyo siya pabalik. Anong ginagawa niyo? Nagre-rebelde ba kayo? Ang ginang at binata ay bumalik. Jiang Hanyu, Haha, Lola? tatatakasan mo ako kapag nakita mo ako? Ano ba ako? Halimaw ba? Ah, Lola. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hindi ba natatakot ako na baka takasan ko, hindi pa nawawala ang galit mo? Galit pa rin ako. Pero, ngayon, kung tatanggapin mo, ang babaeng ipapakilala ko, papatatawarin kita. Lola? May mahal na akong iba. Huwag kang magmadaling tumanggi. Ang babaeng ito ay maganda at mabait. Siguradong magugustuhan mo siya kapag nakita mo. Ang mahal ko
Maganda rin at mabait. Ang babaeng ito ay gumagalang sa matatanda at nagmamahal sa bata. At napakatulungin. Aray, ang mahal ko ay gumagalang din sa matatanda at nagmamahal sa bata. At napakatulungin din. Tama na. 3 taon mo nang ginagamit ang rason na iyan. Kung may mahal ka talagang babae, dinala mo na sana dito. Kagagawa ko lang nito. Hinahabol ko pa. Ikaw ay manligaw. Ako ay magpapakilala. Tayo, magkaiba tayo ng plano, ano? Lola? Sige na. Huwag kang gagalaw dito, ha? Hahanapin ko agad ang babae para sa iyo. Yan. Kung malalaman ni ate na nakikipag-date ako sa ibang babae, tiyak na magagalit siya. Dalagita, May maipaglilingkod po ba ako, Lola? hindi ba't sinabi ko na sa'yo kanina sa may pinto, gusto kong ipakilala ang apo ko sa'yo. Nandyan lang siya. Nasaan na siya? Nandito lang siya kanina. Ang bastos na bata, umiiwas na naman sa blind date. Lola, kung ayaw naman po ng apo ninyo, bakit nyo pa po siya pipilitin? Gusto ko lang samantalahin habang malakas pa ang aking katawan. Maiayos na ang asawa para sa kanya. Kung magiging abala siya, sino ang nakakaalam kung kailan pa siya magkakaroon ng relasyon? Hi, Ang ganda po ng pagmamahal nyo sa apo ninyo. Dalagita. Gusto mo ba akong samahan na hanapin siya? Lola, sa ngayon po, wala pa akong planong mag-blind date. Okay lang. Gusto ko lang kayong ipakilala sa isa't isa. Okay lang din maging magkaibigan. Ang tiyaga naman po ng matanda, wala namang masama kung magkikita. Sasama po ako sa inyo. Mabuting bata. Tara na. Ate, hinahanap na ako ni Lola dito. Ang boses sa silid. Bakit parang si Jiang Hanyo? Aha, ang bastos na bata. Nagtatago pala rito. Tara. Nasaan? Nasa loob sigurado. Tara na. Nasaan? Siguro nasa kwarto. Tara na. Nandito sigurado. Ang batang ito talaga. Mukhang mali ang iniisip ko. Paano namang si Jiang Hanyo ang narito? Nakatakas na naman ang batang iyon. Lola, baka ayaw niya talaga. Bakit hindi mo siya kausapin? Anak, nag-aalala si Lola. Sabihin mo, sinong kabataan ang tumatanggi magkaroon ng syota? Siguro, may gusto siyang babae. Sinabi niya nga. May gusto siyang babae sa loob ng 3 taon. Pero hindi ko naman nakita na dinala niya sa bahay ko. Lola, huwag ka munang mag-alala. Siguro sa loob ng ilang araw, dadalhin niya siya para makilala ka. Sana hindi niya ako binibiro. Ang isang bilyonaryong CEO nagtatago sa aparador. Wala nang iba pa. Pasensya na, tumatawag na naman ang aking assistant para madaliin ako. Kailangan ko nang umalis. Sige anak, sige na. Ako ang nag-aksaya ng oras mo. Ate, nasaan ka? Nasa lobby na ako ng first floor. Sige, pupunta na ako kaagad. Ang reyna ng balita ay dumating na. Songyan, bakit ka nakapasok dito? Wala kang imbitasyon. Kung may paraan kang nakawin ang imbitasyon, may paraan din akong makapasok sa handaan ng walang imbitasyon. Kung maunahan ako ni Songyan sa interview, paano pa ako magkakaroon ng pagkakataon para humingi ng investment sa mayamang negosyante? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong siya mismo ang aalis. Kung sino-sino na lang ang nakakapasok sa bahay ng pinakamayamang tao, ay alam ng lahat ng narito
na ang news queen na si Song Yan ay hindi maayos ang personal na buhay. Liu Minmin, anong pinagsasasabi mo? Sino ba ang hindi nakakaalam na binubuhay mo ang mga gigolo? Malaking eskandalo. Hindi ko inakala na ang news queen ay gagawa ng ganitong bagay. Hindi ko inakala na si Song Yan, na mukhang inosente, ay ganitong tao pala. Wala akong ginawa. Huwag kayong makinig sa pinagsasabi niya. Sa tingin ko, sa murang edad mo, ay naabot mo na ang posisyon ng news queen. Siguradong marami kang ginamit na mapanuksong diskarte, ano? Ang ganda ni Song Yan. Nakakagulat kung walang magkakagusto sa kanya. Ang magagandang babae ay mahusay gumamit ng kanilang kagandahan upang makakuha ng pabor. Sa labas ay naglilingkod sa matatandang lalaki. Sa bahay ay naghihintay ng batang lalaki. Song Yan, sino ang mas mahusay magsaya kaysa sa iyo? Huwag kang manira. Ako, si Song Yan, ay malinis ang pangalan. Pero ikaw, nakakita ng lalaki, baka ang anak niya ay mas matanda pa sa iyo, ano? Ikaw! Ikaw na impakta ka. Naglakas loob kang saktan ako? Ano kung saktan kita? Uulitin ko. Si Jiang Hanyu ay assistant ko lang. Kami ay boss at empleyado lang. Hindi pa ako nakakita ng male assistant na magre-renew ng golf membership sa loob ng 100 taon ng sabay-sabay para sa kanyang babaeng boss. Ang tinutukoy mo ba ay ang pinakamahal? Sa Yongchuan na nagkakahalaga ng 10 milyong membership fee bawat taon na golf course? Tama? Naku po, iyon ay 1 bilyon. Hindi ko inaasahan na si Song Yan ay ganitong babae. Sayang at nakikipag-ugnayan pa ako sa kanyang kumpanya para sa kooperasyon. Kansilahin ang lahat mamayang gabi. Kakansilahin ko rin. Mayaman nga ang assistant ko, pero siya mismo ang nag-renew ng membership card. Hindi para sa akin. Sino ang maniniwala dyan? Kung hindi ka nakapasok sa golf course na iyon, magre-renew ba siya ng card? Kung hindi ka naniniwala, pwede ko siyang tawagan ngayon para papuntahin siya at patunayan ang aming kalinisan. Matagal na kayong magkasabwat? Kung papuntahin mo siya, tiyak na hindi siya aamin. Ang queen ng balita na si Liu Minmin, ang karapat-dapat. Ngayong gabi ay family banquet ng pinakamayamang si X. Si Song Yan na ganito. Babaeng umakyat sa posisyon sa pamamagitan ng lalaki. Paano siya magiging karapat-dapat sa lugar na ito? Song Yan, narinig mo ba? Ikaw ba ay kusang aalis o ipapatawag ko ang mga gwardiya para palayasin ka? Malinis ang aking konsensya. Hindi ako aalis. Hindi mo nahawak yan. Tumigil kayo. Huwag ninyong pakinggan ang babaeng ito. May busilak na puso. Hindi siya ang klaseng babae na sinasabi niya. Nakakatawa. Bakit mo iniisip na hindi totoo ang sinasabi ko? Itinulak mo ako sa labas. Siya ang nagbuhat sa akin. Ang ganda-ganda niyang bata. Hindi niya gagawin ang bagay na iyon. Matagal na kaming magkaribal. Mas alam ko kung anong klase siyang tao kaysa sa iyo. Kung magkaribal kayo, natatakot ka lang na maagaw niya ang atensyon mo. Kaya mo siya sinisiraan, di ba? Sa tingin ko, ang sinasabi ng matandang babae ay may punto. Si Binibining Song ay hindi naman ganoon. Sa wakas ay sisirain ko na ang pangalan, pero biglang sumingit ang matandang ito. Song Yan, dapat isama mo na rin ang matandang ito. Kung hindi, magbabayad ka sa akin. Sino ang pinapalis mo? Hindi ako nagsisinungaling. Siya ang kanyang sugar babe. Makakapagpatunay ang tito ng pinakamayamang si X. Ginoong Jiang, ang lalaking ito sa tabi mo. Nagsasabi ka bang sugar baby ang pamangkin ko? Pamangkin? At naglakas loob ka pang tawagin ng nanay ko na matandang babae? Siya ang may bahay. At naglakas loob ka pang siraan ng manugang ko at gumawa ng gulo sa tahanan ng Jiang? Manugang? Hindi ako naniniwala. Imposible yan. Isa lang siyang maliit na katulong. Paano siya magiging si Mayaman X? Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Ikaw ang pinuno ng pamilyang Jiang. Ang pinakamayaman sa Longchuan, si X. Siya pala ang pinakamayamang X. Nilabanan ko ang pinakamayamang X sa Longchuan. Ako ang walang kaalaman. Pakiusap. Patawarin niyo ako. Pakiusap, huwag niyo nang isipin ang nakaraan. Hindi sa akin ka dapat humingi ng tawad? Si Song Yan at ang matandang ginang. Matandang ginang, pasensya na? Song Yan, pasensya na. Lahat ng sinabi ko kanina ay puro walang kabuluhan. Patawarin mo na ako, Alam mo lang ang pagkatao niya. Saka ka palang hihingi ng tawad. Hindi pa ako nakakita nang ganoon kasama ang ugali mo. Kung may silbi ang paghingi ng tawad, bakit pa may pulis?
Katiwala, mag-utos ka, bilhin ang Ju Zitay, paalisin si Liu Minmin, at tuluyang ipagbawal sa industriya ng balita. Susundin po. Ang Keshi Group, dapat ding malugi agad. Huwag, huwag! Wag po, Presidente. Lahat po ay dahil kay Liu Minmin. Ang babaeng ito, nilinlang niya ako, kaya po ako naging walang galang sa inyo. Ang bagay na ito, walang kinalaman sa akin. Kiyuhui, anong klaseng lalaki ka? Presidente, pakiusap, palayain niyo na ako. Ang Ju Zitay ang pinaghirapan ko. Ito ang pinaghirapan ko. Ikaw ay tuluyan ng ipinagbawal sa industriya ng balita. Katiwala, ipaalis sila sa Longchuan City. Sige, mga tao. Ilabas nyo sila. Opo. Iligtas niyo ako! Pakiusap, iligtas niyo ako! Bitawan niyo ako! Huwag! Wag po, CEO, wag po. Bitawan mo ako! Nabalitaan ko? Mukhang may gustong kanselahin ang pakikipagtulungan kay Song Yan. Wala po, CEO. Ako po ang may pagkakamali. Hindi ko po alam na si Song Yan ang misis ng CEO. Ang aming kumpanya ay handang laging sumunod sa reyna ng balita. Kung ganoon, mabuti kung ayaw ninyong mawalan ng pagkakataong kumita. Maging magalang kayo sa aking tao. Ginawa ko ang lahat para ma-interview ang pinakamayamang si Mr. X. Siya pala ang aking assistant. Kagabi iniisip ko pa na ipakilala kayong dalawa. Hindi ko inaasahan yan na ikaw na pala ang manugang ko. Ano? Lola, ang taong gusto mong ipakilala ay si ate? Oo. Maliban kaya niyan, sinong dalaga ang kasing ganda niya? Para personal kong ipakilala, sino pa? Lola, hindi ko talaga inasahan. Ang assistant ko ay ang apo mo at siya rin ang pinakamayamang ex. Dahil kayong dalawa, magkasama na. Kailan? Kayo magpapakasal? Lola, nagkakamali ka. Kami, kailanman ay hindi nagkabalikan. Ha? Mukhang si Hanyu, hindi pa niya napapasagot. Si Binibining Song. Kami ay magkaibigan lang. Sa susunod, ang posisyon ni Mr. Jiang sa akin ay ang pinakamayamang ex ng Longchuan. Dati, ako ang lumagpas sa limitasyon. Sana ay mapatawad ako ng CEO. Ate. Sana ay igalang ng CEO ang sarili niya. Huwag mo akong tawaging ate. Hindi ko iyan kayang tanggapin. Naku, galit ata si ate. Lola, salamat sa pagtanggap. Aalis na po ako. Ate. Lola, dahil hinila mo ako, nagalit si ate. Ikaw na walang hiya. Niloloko mo sila. Ngayon alam mo na, matakot ka ha? Ang pinakaayaw ng babae ay ang lalaking manloloko. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Ipagkatiwala mo na sa lola. Anak, hintayin mo ako. Bakit po, Lola? Tingnan mo, madilim na ang kalangitan. Dito ka na matulog ngayong gabi. Pinahanda ko na ang kwarto. Lola, hindi po yata tama? Kung mananatili ka, ang lola na ang bahala. Mula ngayon, ang lahat ng karapatan sa pag-interview sa mga sikat na tao sa Longchuan ay ibibigay ko sa iyo. Ang lola talaga ang may paraan. Pasok ka na? Tingnan mo, ito ang kwarto na inihanda ko para sa iyo. Ang mga damit na pamalit ay nasa kama. Magpahinga ka na ng maaga. Salamat Lola. Kung gusto ko ng manugang na babae, kailangan ko talagang kumilos mag-isa. Hindi ba isang gabi lang naman matutulog? Mas mahalaga pa rin ang makakuha ng karapatan sa panayam. Bakit ka nandito? Ate? Ito ang kwarto ko. Lola, nandyan ka ba? Lola. Lola? Sinasabi ko sa inyo, kahit sumigaw pa ang nasa loob, huwag niyong bubuksan ang pinto na ito. Opo, senyora. Lola? Huwag ka nang sumigaw, ate. Sigurado akong sinasadya ito ni Lola. Kung gayon, makakasama ba kita sa iisang kwarto? Alam kong nagagalit ka sa akin, ate. Itinago ko ang aking pagkatao para lang makalapit sa iyo.
Pwede mo naman akong paliwanagan, pero patuloy kang nagsinungaling. Nakakatuwa bang ginaganyan mo ako? Hindi ko kailangan gawin iyon sa iyo? Gusto kita, ate? Jiang Hanyu, ang bawat salitang sinasabi mo ngayon, hindi ko na kayang paniwalaan. Ako ay nag-i-interview lang, hindi nag-aalay ng sarili. O baka naman ang pinakamayamang tao, dahil gusto niya akong makasama, kahit anong kuwento ay kaya niyang gawa-gawain. Ate, kailangan mo akong paniwalaan, hindi kita niloloko. Gusto ko lang sana na makaipon muna ako ng sapat na positibong pakiramdam bago ko sabihin sa iyo. Pagkatapos nito, tayo ay maghihiwalay na ng landas. Hindi naman talaga tayo magkatulad, kaya hindi na sana tayo nagkakilala. Ano ba ang ginagawa mo? Pinipilit mo ba ako? Ate, huwag mo akong sukuan. Jiang Hanyu, huwag mo akong lokohin. Hindi ako basta-basta naniniwala sa ganyan. Ate, huwag kang magpabigla-bigla. Bakit naman ako makikinig sa'yo? Mukhang ate, kahit hindi ka pa nagkakagusto sa akin, pero ang abs ko, mukhang gustong-gusto mo. Narinig ko kay Lola na mayroon kang babaeng mahal mo sa loob ng 3 taon. Bakit? Ang bilis mo namang nagbago ng damdamin? Ate, ang babaeng iyon sa loob ng 3 taon ay ikaw. Ako? Ate, 3 taon na ang nakakaraan. Nasa ibang bansa ka, niyaya mo akong kumain. Hindi mo na ba naaalala? Kaya pala, ikaw pala ang taong iyon. Ako. Jiang Hanyu, wag mo akong halikan. Bakit? Hindi pa kita pinapatawad. Kailan mo naman? Ako mapapatawad. Depende sa pagpapakitang gilas mo. Pero ngayon agad-agad, matulog ka doon. At saka, bukas, pumunta ka sa kumpanya at mag-interview ng maayos. Huwag kang mag-alala, ate. Siguradong magpapakitang gilas ako. Maghanda kayo. Pagkatapos ng 10 minuto, magsisimula na ang panayam sa pinakamayamang si Ginoong X. Talagang isang news queen. Dahil naimbitahan mo ang pinakamayamang si Ginoong X, ang ating Longchuan TV, tataas ang rating ng husto. Uy, nakita mo na ba ang pinakamayamang si Ginoong X? Anong itsura niya? Huwag kang magmadali. Malalaman mo rin mamaya. Nandito na ako. Magandang araw, Ginoong Jiang. Magandang araw, Ginoong Song, Binibining Song. Hindi ba siya ang assistant ni ate yan? Kailan pa siya naging si pinakamayamang tao X? Siya talaga si pinakamayamang tao, X. Doon lang siya para makaranas ng buhay. Hindi ko inakala na si pinakamayamang tao X ay nasa tabi ko lang. Diyos ko, ang hindi kapani-paniwala. Ginoong Jiang, gusto po talagang malaman ng mga manonood ang inyong kwento ng tagumpay. Pwede po ba kayong magbahagi ng kaunti? 3 taon na ang nakalipas. Nagsimula akong magnegosyo sa ibang bansa. Wala akong pera para kumain. May isang babae na nagpakain sa akin ng isang masaganang pagkain. Sinabi niya sa akin na maniwala ako sa aking sarili. Kaya kalahati ng aking tagumpay ngayon ay dahil sa kanya. Wow, hindi mo aakalain na si Ginoong Jiang pala ay isang mapagmahal na tao. Ang swerte naman ng babaeng iyon. Ganoon pala iyon. Si Ginoong Jiang ay hindi nagpapakita sa publiko sa loob ng maraming taon. Bakit ngayon lang? Bigla siyang pumayag na ma-interview ng Dragon River Channel. Para suyuin ang babaeng mahal ko. Dito siya nagtatrabaho. Ang pagtanggap sa panayam ay para matulungan siyang matapos ang kanyang trabaho. Hindi ko inakala na si pinakamayamang tao X ay magsasakripisyo para sa pag-ibig. Sino kaya ang babaeng ganoon kaswerte? Hindi kaya sasabihin niya ng direkta? Kailangan ko siyang pigilan. May tao rin pala na hindi masusuyo ni pinakamayamang tao X. Wala akong magagawa. Napagalit ko siya noong nakaraang buwan. Iniisip ko kung paano ko siya mababayaran. Hindi. Hindi na ito pwedeng ipagpatuloy. Kailangan kong ilihis ang usapan. Mayroon po ba kayong gustong sabihin sa mga manonood sa telebisyon? Gusto ko lang siyang tanungin kung mapapatawad niya ako. Tigil. Teka. Ate yan, anong nangyari? Magpahinga muna tayo ng 10 minuto, tapos saka na lang ang interview.
Itong si Jiang Hanyu, paano niya nasabi ang mga bagay na iyon? Bata pa kasi, kaya walang pakialam. Ate? Dito ka pala nagtatago. Jiang Hanyu, paano ka nakapasok? Lumabas ka na agad. Huwag kang mag-alala, ate. Walang nakakaalam. Kung malaman ng iba, hindi na ito maipaliliwanag. Umalis ka na. Ate? Ganon mo ba ako kagustong? Iwasan? Jiang Hanyu, huwag kang manggulo. Hindi ako nanggugulo. Seryoso ako sa lahat ng sinasabi ko. Bumalik ako sa bansa dahil sa iyo. Itinatag ko ang Longchuan dahil din sa iyo. Alam mo ba, ang interview kanina ay para sa buong bansa. Bawat salitang sinabi, makikita nila. Ano ngayon? Gusto kong malaman ng lahat na akin ang ate. Jiang Hanyu, sa ngayon assistant pa rin kita. Ganyan ka, nilalabag ang posisyon mo. May tao ba dyan? Bakit nakakandado ang pinto? Anong gagawin ko? Matutulungan ko ang ate sa bagay na ito. Pero, kailangan kong kumuha ng interes. Anong gusto mong gawin? Siyempre, halika ng ate. Buksan ang pinto. Hindi namin alam kung sino ang nasa loob. Ate? Ganito ka ba kinakabahan? Binabalaan kita. Magpakahusay ka sa mga panayam mula ngayon at wag nang gumawa pa ng anumang iskandalo. Susunod ako. Si Jiang Hanyu umalis na. Bakit mo ako sinusundan? Ate, hindi naman kita sinusundan. Nasa pintuan na tayo ng bahay at hindi pa rin? Ay, anong ginagawa mo? Hindi kita papayagan makapasok sa bahay ko. Ate, umuwi ako sa sarili kong bahay. Anong iniisip mo? Ayan. Si Jiang Hanyu bigla na lang lumipat dito. Ano ang ibig niyang sabihin? Ay, sino iyon? Sino? Ate, ako ito. Anong ginagawa mo rito? Nawalan ng kuryente kanina? Tiningnan ko kung okay ka lang, ate. Anong mangyayari sa akin? Ang daming kwento tungkol sa sadyang pagputol ng linya ng kuryente para palabasin ang mga babae at pagkatapos ay patayin. Ikaw ang gumagawa ng balita, ate. Hindi mo siguro alam, di ba? Jiang Hanyu. Ate, nag-aalala lang ako sa'yo. Kapag sinabi mo sa akin yan, mas matatakot lang ako. Umalis ka. Ate? Okay ka lang ba? Ate, hihipan ko lang yan para hindi na masakit. Ate, ayusin ko ang electrical circuit mo. Ikaw, ang pinakamayamang tao X. Kaya mo ring mag-ayos ng kuryente? Ate, huwag mo akong maliitin. Eto, Kung ganon, hintayin mo ako ha. Ate, may kuryente na tingnan mo. Ate, bakit ka tumatawa? nag-ayos ka lang ng kuryente? Paano mo nagawa ang sarili mong maging parang pusang batik-batik? Ate, naaawa ka sa akin. Gusto ko ng gantimpala. Anong gantimpala ang gusto mo? Gusto kong makasama ka, ate. Gaano ka ba kagusto? Gusto na gusto. Kung ganoon, magmakaawa ka sa akin. Ate, magmakaawa ako sa iyo. Buti na lang at katabi ko lang si Jiang Hanyu. Kung mag-isa lang ako kanina, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Jiang Hanyu, bakit? Kalumipat sa tabi ko? Kasi gusto kong mas malapit ako. Sa iyo, ate. Kanina, salamat sa iyo. Isang karangalan para sa akin na kailangan ako ni ate. Hindi pa ako pumapayag
Ano? Tingnan mo ang itsura mo, kaawa-awa. Parang hindi ka pa nakasama matulog, ano ang masama kong ulitin? Maliligo ka ba? Talaga? Pupunta na ako agad. Ate, gabing-gabi na. Huwag ka nang magtrabaho. Magpahinga ka ulit. Jiang Hanyu. 5 minuto na lang, alas 11 na. Anong meron sa alas 11? Ang patakaran ko ay, paglampas ng alas 11, walang nagtitigil. Ring manatili pagkalipas ng alas 11. Ate, bakit ka napakawalang puso? Alam mong wala akong puso, pero naglakas loob ka pa ring umakyat sa kama ko? Ayoko. Ayokong matulog mag-isa. Takot ako sa dilim. Gusto kong matulog kasama si ate. Kung gayon, umuwi ka at magbukas ng ilaw bago matulog. Sisiguraduhin kong pagbubutihin ko. Hindi ko guguluhin ang trabaho ni ate. Maging pinakamahusay na kasama ni ate sa kama. Ate, gising ka na. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin, kaya naghanda ako ng sandwich para sa iyo, xiaolongbao, youtiao, at soy milk. Jiang Hanyu, bakit ka nandito? Kagabi, hindi ka ba umuwi? Para mas madali kitang maalagaan, sinadya kong ilagay ang fingerprint ko sa lock ng pinto mo kahapon. Jiang Hanyu, sobra kang walang respeto. Ang dami na nating napagdaanan. Kailangan pa ba natin ng respeto? Oo, kailangan. Ate, huwag kang magalit. Uminom ka ng soy milk. Ikaw na lang ang uminom. Ay, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Dito sa akin. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, ate. Ate? Bakit ka namumula? Mukhang gustong-gusto pa rin ni ate ang abs ko. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Bilisan mo at ayusin mo yan. Ang tanging makapagpapula ng mukha at makapagpapabilis ng tibok ng puso ko, malakas talaga ang karisma ng nakababatang kapatid. Salamat sa Diyos. Ate Yan, malapit nang magsimula ang charity auction na patuloy mong sinusubaybayan. Papunta na ako. Aba, hindi ba ito si Songyan ang reyna ng balita ng Longchuan TV station? Ginoong Huwang. Ano? Darating din si Announcer Song sa auction? Opo. Nagkataon? Ako ang host ng auction na ito. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Ibibigay ko sa iyo. Hindi na po. Salamat, Ginoong Huwang. Bakit? Si Announcer Song ba ay minamalit ang mga koleksyon ko? Ginoong Huwang. Nagbibiro ka lang. Paano ko naman minaliit? Kaso, hindi ko lang matanggap ang kabutihan mo nang walang dahilan. Samahan ako ni Announcer Song ng isang gabi. Hindi ba't magkakaroon na ng dahilan upang tanggapin? Huwag mo kong hawakan. Songyan, huwag kang maging mapagmataas. Kukunin kita ngayon. Subukan mong hawakan siya. Jiang Hanyu, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, sino ang magpoprotekta sa ate? Hanggat hindi ako tinatanggal ng ate, palagi niya akong assistant. Isang maliit na assistant lang pala? Paano naglakas loob na maging ganyan kayabang? Maniwala ka't hindi, maghahanap ako ng tao para putulin ang mga binti mo? Ginoong Huwang, ikaw ang nang-istorbo muna. Siya ay tumulong lang. Kung lumabas ito sa publiko, wala rin itong magandang maidudulot sa'yo. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung sino ang manggugulo sa ate ko, papatayin ko siya. Isang papi pa rin. Ganito. Sa umaga, si Songyan ang kasama mo. Paano kung ako naman ang kasama niya sa gabi? Ulitin mo ang sinabi mo. Ako ang organizer ng auction. Paano mo ako nagawa ng ganyan kawalang galang? Dahil ba organizer, pwede nang gawin ang lahat ng gusto. Nagpapanggap pa? Nagbihis ng ganyan kaganda? Hindi ba naghihintay lang na mahawakan? Kung ganon, ang pangit mo? Naghihintay ka lang ba na sampaling kita? Ang bakla naglakas loob pang makipaglaban sa akin. Ang babaeng ito, may kaunting pera lang. Kung ikukumpara sa mga malalaking tao na tulad namin,
Parang langgam lang. Mas magaling pa rin siya kaysa sa'yo na walang galang, na pangit. Ang mga pinagbibili sa auction, wala ka man lang kayang bilhin kahit isa. Anong mukha mo para sigawan ako? Sino ang nagsabing hindi kayang bilhin? Kung bibili ako, lahat ng nasa auction kaya kong bilhin. Tunay na aso na nagbubukas ng kurtina, puro salita lang. Kung kaya mong bilhin ang buong auction, luluhod ako at tatawagin kang lolo. Ikaw ang nagsabi niyan. Jiang Hanyu, tigilan mo na nga. Ba't hindi ka na nagmamalaki? Matagal ko nang sinabi, ako ang nag-organisa ng auction. Kung magulo pa kayo, palalayasin ko kayong lahat. Boss Huang, malapit nang magsimula ang auction. Hindi pa po ba kayo papasok? Hintayin ninyo akong matapos ang aking negosyo. Babalik ako para singilin kayo. Ate, bakit mo ako pinigilang sabihin sa publiko na ako ang #1 richest man X? Sobrang kilala ka. Madali tayong mapapahamak. Ano ang ibig mong sabihin? Pumasok ka muna. Malalaman mo rin mamaya. Ang orihinal na likha ni Tang Bohu, ang panimulang presyo ay 50 milyong piso. 55 milyong piso. 60 milyong piso. Jiang Hanyu, lalabas ako para kumuha ng ilang bagay. Sasama ako sa'yo. Hindi na. Dito ka lang at magpanggap. Sabihin mo na lang na nag-CR ako. Ingat ka, ate. Alam ko na, ang auction na ito, hindi ito ganoon kasimple. Hindi na sayang ang pagsubaybay ko ng matagal. Sige. Binabati natin ang amo na ito sa pagkuha ng koleksyon. Teka. Ilalantad ko ang pandaraya. Binibining ito, ano po ang inyong katanungan? Ibubunyag ko ang kasinungalingan. Ang hawak ninyo ay peke. Ang totoo ay itinago ng organizer. Ibig mong sabihin, gumastos ako ng 200 milyon para makakuha ng pekeng bagay? Ang organizer ay nagreplika ng isang sa isa, lahat ng mga koleksyon. Hindi ninyo talaga mapapansin. Diyos ko, may ganoon palang nangyari. Ang pagtrato ng organizer ay lubhang hindi maganda. Humihingi ako ng refund. Ang mga koleksyon na na-auction na, hindi sumusuporta sa refund. Kung gayon, tumawag ng pulis. Paano mo ako hahayaang gumastos ng 200 milyon para makabili ng peking bagay? Refund. Refund. Mga Ginoo at Binibini, Refund. huwag na huwag kayong makikinig sa pinagsasabi ng babaeng ito. Totoo ang aming mga koleksyon. Bawat isa ay may espesyal na ahensiya na naglabas ng sertipikasyon ng pagsusuri. Natural na mayroon kang patunay dahil ang totoong produkto ay itinago mo at hindi mo ibinenta sa auction ang totoong produkto. Ikaw na isang maliit na reporter, anong alam mo? Alam mo ba kung ano ang koleksyon at kung ano ang auction? Anong silbi ng pag-atake sa akin? Pinapayuhan kitang ipaliwanag agad ang katotohanan sa lahat. Ang katotohanan ay ang babaeng ito, hindi siya makabili ng koleksyon. Naiinggit sa lahat, tiyak na hahayaan ko siyang mananagot sa batas. Ito ay masyadong katawa-tawa. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Paano mo patutunayan na totoo ang sinasabi mo? May ebidensya ako. Kayong mga mamamahayag, para lang sa kaunting sensasyon, talagang ginagawa niyo ang lahat. Bakit mo sinira ang kamera ko? Natatakot ka? Ako, natatakot, galit ako. Mga Ginoo at Binibini, ang babaeng ito ay nagmamatigas na siya, ay isang news anchor ng Longchuan TV at sadyang gumagawa ng gulo dito. Ngunit huwag kayong mag-alala, hihingin ko sa pulisya na panagutin siya sa batas. Mr. Huang, huwag mo siyang tingnan lang at magsalita. Ang mga bagay na nabili namin, ano ba talaga ang nangyari? Mga Ginoo at Binibini, hindi pa ba kayo nagtitiwala sa akin? Ang mga auction na pinangasiwaan ko ay hindi mabilang at walang naging problema. Ngunit, sabi ng babaeng ito kanina, kinopya mo raw ang lahat ng bagay. Walang ganyan. Huwag kayong palilin lang sa kanya dahil lang sa pagiging mamamahayag niya. Nagsisinungaling ka. Nakita ko ang lahat sa backstage kanina. Sa loob ng kamera, nandoon ang mga larawan na kinuha ko. Kung ganoon ay sa backstage, bakit hindi natin tingnan na lang magkasama? Oo nga. Teka, hintay.
Pakalmahin niyo ang inyong sarili. Ang backstage ay isang sensitibong lugar. Paano kayo basta na lang makakapasok doon? Ayaw niyo rin naman na ang mga koleksyon na binayaran niyo ay masira, hindi ba? Mas mainam na mag-ingat. Kung gayon, ano ang gagawin mo? Pagkabigay ko sa babaeng ito sa pulisya, malalaman niyo mismo na lahat ng sinasabi ko ay totoo. Hindi naman talaga kailangan madaliin. Mas mahalaga pa ring protektahan ang mga koleksyon na hawak. May tao ba dyan? Hawakan niyo ang babaeng ito. Pagkatapos ng auction, isa-isa kong babayaran ang lahat. Tigil! Sino ang maglalakas loob? Isa ka lang namang empleyado, pinapayuhan kitang huwag mangyalam, kung hindi, isasama kita sa ayos. Naglakas loob ka? Tingnan mo, kung maglakas loob ako, mga tao, itali niyo silang dalawa. Buksan. Jiang Hanyun. Anong nangyayari dito? Sinabi mong huwag para hindi tayo makakuha ng problema, kaya pinapaimbestigahan ko na sa aking assistant. Ang mga koleksyon sa kahon, bakit ka pareho nang nakuha ko kanina? Ibig sabihin, totoo lahat ng sinabi ni Host Song? Naloko tayong lahat? Ang mga koleksyon na inyong binid, talagang peke. Ang mga ito ang orihinal sa likod. Wala. Ang mga bagay na ito, lahat siya ang naghanda. Nasa inyong mga kamay ang mga koleksyon ha. Sa ganitong punto, nagsisinungaling ka pa rin. Siya at si Song Yan ay nagkakampi para gumawa ng gulo. Hindi ko alam kung anong masamang balak. Huwag na huwag kayong magpaloko. Ang International Master Appraiser at ang presidente ng Referee Association at ang pulisya ay naghihintay sa labas. Pagdating ng panahon, sana ganito ka pa rin katapang. Paano mo sila inimbitahan? Sino ka ba talaga? Siya ang presidente ng Longchuan Group. Ang pinakamayamang tao sa Longchuan, Jiang Hanyun. Siya pala si X, ang pinakamayamang tao sa Longchuan. Hindi nakakagulat na pagkakita ko pa lang sa kanya, naramdaman ko na agad ang kanyang natatanging karisma. Tama, siya lang ang kayang mag-isa. Mabunyag ang masamang balak ni General Manager Huang. Pinakamayaman. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Itago mo ang mga salitang iyan para sa bilangguan. Sabihin mo, dalhin siya. Ako, talagang nagsisisi na ako. Salamat sa pinakamayamang si X sa pagtulong sa amin. Kung hindi dahil sa inyo, lahat kami ay nalugi ng malaki. Tama. Ang dapat ninyong pasalamatan ay si Reporter Song. Siya ang nagbunyag ng lahat ng ito. Salamat, Reporter Song. Ang reyna talaga ng balita. Ang reyna talaga ng balita. Ang reyna talaga ng balita. Salamat, Reporter Song. Mabuhay ang reyna ng balita. Mabuhay ang reyna ng balita. Ay nako, nabalitaan ko. Ang pinakamayamang si X, hindi ba't matagal na siyang may kasunduan sa panganay na ginang ng Yuncheng para magpakasal? Bakit pa siya nakikipag-ugnayan sa ibang babae? Ganyan talaga ang mga mayayaman. Ano kung may ka-arranged marriage sila? Hindi ito nakakaapekto sa pagkakaroon ng ilang iba pa sa labas. Talaga bang si Jiang Hanyu ay may ka-arranged marriage? Kung ganoon, bakit niya ako nilalandi? Ate, hindi maganda ang iyong muka. Masama ba ang iyong pakiramdam? Jiang Hanyu, may gusto akong itanong sa iyo. Sabihin mo. Mayroon ka bang... Hello, Lola. Hanyu, umuwi ka na. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Sige. Anong nangyari? May apurahang bagay na gustong sabihin si Lola. Ate, ano ang sinabi mo kanina? Anong tinatanong? Anong karapatan kong tanungin siya? Wala. Umuwi ka muna. Naghihintay si Lola sa bahay. Opo, hintayin mo ako. Lola, ano po bang kailangan niyo sa akin? Kagaya gahapon ko lang nalaman na ang lolo mo at ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, bago ka pa man ipinanganak, ay nagkasundo na sa kasal ninyo. Kasal na napagkasunduan? Ngayon, ang mga anak ng dalawang pamilya ay malalaki na. Hinihingi ni Ginoong Liu sa aming pamilya na tuparin ang pangako. Ang kasunduang ito, hindi ko kayang tuparin. Ang aming pamilyang Jiang ay hindi. Mga taong hindi marunong tumupad sa salita. Si Ginoong Liu, noong mga panahong iyon, ay malaki ang naitulong sa aming pamilya. Ang pagpapakasal sa kanyang anak ay isang uri rin ng pagtanaw ng utang na loob. Maraming paraan para magpakita ng pagtanaw ng utang na loob. Bakit kailangang magpakasal pa? Higit sa lahat, kasama ko na si Yan. Edi, anong gagawin? Hindi ako makikipaghiwalay. Ako mismo ang pupunta para kanselahin ang kasunduang ito. Hay, tingnan mo kung ganito. Ayos lang ba? Sa panahong iyon, tingnan natin kung maaari tayong magbigay ng mas malaking benepisyo.
at maging maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala. Alam ko na. Sana si Yan ay anak ng pinakamayamang tao sa Yuncheng. Sana. Hello, ako si Jiang Hanyu. Hindi ko inakala na ang pinakamayaman sa Longchuan ay ganito kagwapo. Talaga akong nakahanap ng kayamanan. Hello, ako ang anak ng pinakamayaman sa Yuncheng, si Liu Yunyun. Ngayon kita pinapunta dito para pag-usapan ang tungkol sa kasal. May ganoon kagwapong fiancé? Kahit nakapikit? Magpapakasal ako? Ano pa ang kailangan pag-usapan? Handa ako anumang oras. Ayon sa kagustuhan ng mga matatanda. Kuya Hanyuan, handa akong magpakasal sa iyo anumang oras. Mukhang hindi mangyayari. May mahal akong iba. Ano? Kaya hindi ako pwedeng magpakasal sa iyo. Ngunit ang pamilya Jiang ay handang umako sa lahat ng pagkalugi ng pamilya Liu. Kahit na ikaw ang pinakamayaman, ngunit ang pagsira sa kasunduan para sa buong pamilya Jiang ay isang malaking dagok. Kuya Hanyuan, sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Hanggat kasama ko ang taong mahal ko, kahit anong mangyari, handa akong harapin ang lahat ng kapalit. Kuya Hanyuan, curious ako, anong klaseng tao ba siya? At bakit mo siya ganoon kamahal? Dapat kong patayin ang babaeng iyon. Isa siyang news anchor. Masipag sa trabaho. Naniniwala akong sa buhay kong ito, siya lang ang magiging babae ko. Hindi ko pwedeng hayaang kanselahin niya ang kasal. Dapat akong humanap ng paraan para pigilan siya. Kuya Hanyuan, pwede ba akong humingi ng pabor sa iyo? Sabihin mo? Ang tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal, hindi ba natin pwedeng huwag munang ipaalam? Sa labas, magkasintahan pa rin tayo? Gusto ko sanang dahan-dahang ipaliwanag kay Papa. Ang pangyayaring ito ay kasalanan ng pamilya Jiang. Malaki ang pasasalamat ko na pumayag kang kanselahin ang engagement. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng panahon para magpaliwanag sa iyong ama. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Medyo nahilo lang ako dahil sa tagal ng pagkakaupo. Salamat, Kuya Hanyu. Mauna na ako. Nangahas kang agawin ang lalaki ko. Ipakikita ko sa iyo ang gusto mo. Ate Yan, may problema. Ate Yan, Anong nangyari? tingnan mo kaagad ang cellphone mo. Ang larawan ni Mr. Jiang, ang pinakamayamang tao at ng anak ng pinakamayamang tao sa Cloud City na nagde-date, nasa front page ng balita. Sabi, magpapakasal na raw ang dalawang pamilya. Ate Yan, ayos ka lang ba, Ate Yan? Ayos lang ako. Kaya pala, may pakakasalan na talaga siyang iba. Itong mayaman na ito, mukhang disenteng tao, hindi ko akalaing isa palang manloloko. Ngayon, lahat ng empleyado sa kumpanya ay nag-uusap. Sabi, iniwan ka na raw niya. Hindi naman kami nagkaroon ng relasyon. Paano mo nasabing iniwan ako? Ha? Hindi kayo naging magkasintahan? Sige na, pabalikin mo na sila sa trabaho at huwag nang magchismisan. Opo. Madam Song, si Mr. Jiang Hanyu, ang CEO ng Longchuan, humihingi ng kaunting panahon. Si President Longchuan Jiang Hanyu Jiang Zong po ay naghahanap sa inyo. Huwag mong papasukin. Masusunod. Ay, Jiang Zong, hindi po kayo gustong makita ng aming boss. Hindi po kayo pwedeng pilitin na pumasok. Sige na, lumabas ka muna. Masusunod. Ate, bakit ayaw mo akong makita? Nakikipag-ugnayan ka na sa pinakamayaman sa Yuncheng, kaya huwag ka nang pumunta sa kumpanya ko. Nagseselos ba si ate? Hindi naman tayo magkasintahan, bakit naman ako magsiselos? Kung gugustuhin mo lang ate, pwede tayong maging magkasintahan kahit kailan. Hanapin mo na lang ang iyong fiancé. Ate? Peking balita lang yon? Bagaman totoo ang kasunduan sa kasal, tinanggihan ko na yon. Nagsisinungaling ka. Nakayakap pa nga kayong dalawa. Dahil lang iyon sa anggulo, munti ka na siyang madulas, kaya inalalayan ko lang siya. Kung ganoon ay peke, bakit ang media ay nagpakita ng malaking balita tungkol doon? Ate, maniwala ka sa akin. Hindi ko kailanman gagawin ang bagay na makakasakit sa iyo. Kailangan lang ng oras. Jiang Hanyu, tayo ay isang relasyon na hindi. Dapat makita, hindi mo kailangang maging tapat para sa akin. Ate, huwag kang magsalita ng ganyan. Mula simula hanggang ngayon, ikaw lang ang nasa puso ko. Hanggat hindi mo inaayos ang tungkol sa kasal, huwag mo na akong hanapin ulit. Umalis Ate. ka na.
Si Jiang Hanyu talaga, para sa akin, makikipaghiwalay sa anak ng pinakamayamang pamilya sa Cloud City? Songyan, magising ka. Huwag kang maniwala sa kanya. Miss Song, may investor na gustong makipagkita sa inyo. Dalhin mo muna sila sa waiting area. Darating ako agad. Opo. Ikaw ang reyna ng balita, Songyan? Ako nga. Ano ang pangalan ninyo? Ako ang anak ng pinakamayamang pamilya sa Cloud City, si Liu Yunyun. Diyos ko, siya ang anak ng pinakamayaman. Para makita si ate yan. Ano ang kailangan mo? Nagtataka lang ako kung ano ba talaga ang reyna ng balita sa mga sabi-sabi, sa personal. Ngayong nagkita na tayo, may iba ka pa bang kailangan? Si Miss Song napakasipag magtrabaho. Siguro walang gaanong pera sa bahay, ano? Anong ibig mong sabihin? Ilang taon na si Miss Song ngayon? 21. Malapit ka ng 30 sa loob ng 2 taon. Wala ka pa ring boyfriend? Pribado kong bagay yan. Wala kang pakialam. Ibibigay ko kay Miss Song ilang lalaki. Sisiguraduhin kong si Miss Song ay magiging komportable at walang problema sa buong buhay niya. Hindi na kailangan. Ate Yan, sa kondisyon mong ganyan, hindi ka pa ba naghahanap ng lalaki para pakasalan? May mukha ka pa bang maging kabit? Si ate yan ay isang kabit. Ang mga mayayaman ay makikipag-ugnay lamang sa kapwa mayaman. Kawawa na ngayon si ate yan. Miss Liu, ano ang ibig mong sabihin? Alam mong si Jiang Hanyu, ang aking fiancé, tapos ay makapal ang mukha mong umakyat sa posisyon. Songyan, wala pa akong nakitang babaeng kasing kapal ng mukha mo. Ngayon ko lang din nalaman na may fiancé siya. Bakit sasabihin mo bang wala tayong relasyon? Bago ko siya makilala, kami ay magkasama lang sa trabaho. Ngunit mula ngayon, wala na kaming relasyon. Hindi ganoon ang sinabi ni Jiang Hanyu. Ano ang sinabi niya? Siya mismo ang umamin na ikaw ang gusto niya. Paano na ang mukha ko bilang kanyang fiancé? Saan ko ilalagay? Sabi niya ako ang gusto niya. Iyon ay problema niya. Dapat ay siya ang hanapin mo. Tulad mong malandi, may mukha ka pa bang magsabi ng ganoong bagay? Kung hindi dahil sa iyo, matagal na sana siyang asawa ko. Hindi kanya gusto. Mayroon siyang sariling dahilan. Ang dahilan niya ay, ako ang anak ng pinakamayamang pamilya sa Yuncheng, paano ko hahayaang sumakay sa ulo ko ang isang kabit? Miss Liu, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Umalis ka sa Longchuan at huwag makipag-ugnayan kay Jiang Hanyu. Bago iyon, lumuhod ka sa akin at humingi ka ng tawad. Huwag kang sumobra. Hindi ka luluhod, ano? Kung ganoon, aatras ako sa pondo at ipapaalam ko na rin sa lahat ang tungkol sa pagiging kabit mo bilang news queen. Sa tingin mo, ang kumpanya mo ay mananatili pa rin ba? Binabantaan mo ako? Ang isang public figure na tulad mo, kapag nasira ang reputasyon, wala nang matitira. Miss Liu, kahit gawin mo ito, hindi ka pa rin magugustuhan ni Jiang Hanyu. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana niya akong ginusto. Ang tulad mo, isang walang pinagmanahang maliit na tao, anong karapatan mong kalabanin ako? Wala akong karapatan, pero hinding-hindi ko kayang lumuhod sa isang tulad mo. Hindi iyan ang pipiliin mo. Paluhurin ninyo siya. Songyan, itatanggal kita sa larangan ng pamamahayag. Ang iyong istasyon ng TV ay bibilhin ko ng buo. Kahit gaano pa karami ang gawin mo, hindi ka pa rin bibigyan ng pansin ni Jiang Hanyu. Nangangahas ka pa ring sumagot? Patatahimikin ko ang kayabangan mo. Tigilan ninyo iyan. Ate, Baliw ka. Hindi ba sinabi ko nang huwag ka nang pumunta? kung hindi ako pupunta, hahayaan ba kitang apihin ng iba? Ate, huwag mo na akong itulak palayo. Kuya Hanyu, bakit ka nandito? Ito ba ang sinasabi mong bibigyan kita ng oras para ipaliwanag? Kuya Hanyu, pakinggan mo ako. Ang babaeng ito ang masyadong mayabang, kaya ko ginawa iyon. Mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Ikaw naman, matagal nang may masamang balak. Nagkakamali ka. Hindi ko siya sinaktan. Bakit basa ang damit niya kung gayon? Pinayagan mo siyang lumuhod? Liu Yunyun,
Ang tapang mo. Ako ang kasal sa iyo. Malinaw na ako. Bakit mo siya pinapanigan? Ang buhay ng pinakamayamang tao sa Longchuan, hindi na dapat pinapakialaman ng iba. Ang ganitong uri ng kasunduan, kagustuhan lang ng matatanda. Wala akong pakialam. Malinaw na ang babaeng ito ang umeksena. Wala kaming third party. Ikaw naman, sinasamantala mo ang iyong katayuan para maging walang galang. Kuya Hanyu, mahal na mahal lang kita. Huwag mo akong kamuhian. Huwag mong gamitin ang pagmamahal mo para mandiri sa akin. Sinasabi ko sa iyo, sinumang mga has galawin ng babae ko, pagbabayarin kita. Dapat pag-isipan mong mabuti. Ang kahihinatnan ng pagbasura sa kasunduan ay hindi kakayanin ng pamilya Jiang. Wala pang sinuman ang nangahas na humigit sa pamilya Jiang. Sinasabi ko sa iyo, samantalahin ang pagkakataong ito. Ganap nang maghihiwalay ang pamilya Jiang at pamilya Liu. Hanyu, huwag. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang nakita na naghiwalay ang dalawang pinakamayamang tao. Mukhang ang pagmamahal ni Boss Jiang kay Atian ay maliwanag pa sa araw. Jiang Hanyu, hindi ito biro. Pag-isipan mong mabuti. Ate, huwag kang mag-alala. Kung ang pamilya Liu ay ganito ang klase, mas mabuti pang maghiwalay. Dahil sa isang tagabalita, isang matandang babae, isusuko mo ang anak ng pamilya Yuncheng. Anong karapatan mong ikumpara sa kanya? Sa puso ko, ikaw at siya ay magkaiba talaga. Siya ba ang makakatulong sa iyo para mapanatili ang posisyon ng pamilya Jiang? Siya ba ang makakatulong sa iyo para manalo sa mundo ng negosyo? Hanyu, magising ka. Mahal ko siya. Walang kinalaman sa interes. Huwag ka nang magpakalito. Ang pagpapakasal sa akin ay magdadala sa iyo ng hindi matantong benepisyo. Jiang Hanyu, tama siya. Pag-isipan mong mabuti. Ate, wala kang tiwala sa akin? Ako ay natatakot na balang araw ay pagsisihan mo. Sa diksyonaryo ni Jiang Hanyu, wala kailanman ang salitang pagsisisi. Hindi ganoon kadali na kanselahin ang kasunduan ng dalawang pamilya. Maliban kung gusto mong masira ang pamilya Jiang. Wala pang bagay sa mundong ito na hindi ko kayang gawin, Jiang Hanyu. Songyan, ikaw naman lulokong matandang babae. Paano mo nagawang akitin si Hanyu? Gusto kong... Tama na, hindi kita ginagalaw noon dahil sa iyong ama. Ngayon ayoko nang ibigay iyon. Mga tao. Mga tao. Ko. Hawakan niyo siya. Opo. Jiang Hanyu, anak ako ng pinakamayamang tao sa Cloud City. Hindi ka palalampasin ng tatay ko. Tamang-tama. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Jiang at pamilya Liu ay magiging magkaaway. Ikaw. Ate, kung paano kanya ginawa, ibalik mo lahat. Jiang Hanyu, hindi yata tama iyan. Nagsimula ito dahil sa akin, hindi ko hahayaang apihin ka. Kung ayaw mong kumilos, hahayaan kong gawin iyon ng mga bodyguard ko para sa iyo. Ate Yan, hindi mo dapat baliwalain ang galit na iyon. Oo nga, Ate Yan. Ano pa ang kinatatakutan mo kung kasama mo ang bilyonaryo X? Ate Yan, huwag masyadong mabait. Kung paano niya ako inapi kanina, dapat nga ako mismo ang kumilos. Songyan, kapag naglakas loob kang kumilos, hindi kita palalampasin. Hindi ba ang yabang mo kanina? Bakit takot ka ngayon? Lintik, ano ka ba para saktan ako? Itabi mo ang ugali mong prinsesa. Sa ngayon ganito na lang. Masyado pang madumi ang kamay ko para saktan ka. Naglakas loob kang saktan ako. Isasabi ko ito sa tatay ko. Hayaan kong ipapatay niya kayong lahat. Tay, may sumasakit sa akin. Bilisan mo, iligtas mo ako. Sino ang nangahas na galawin ang anak ng pinakamayamang tao sa Cloud City? Sino ang naglakas loob na saktan ng anak ng pinakamayamang tao sa Cloud City? Tatay, siya po. Ginoong Liu, ako ang gumawa ng lahat. Dito na lang po kayo sa akin magalit. Tatay, anong nangyari sa'yo? Bilisan mo, saktan mo siya. Paano nangyari na mayroong kamukha ng Chingmei ko? Kaya ba? Anak, sino ang nanay mo? Song Chingmei ang pangalan ng nanay ko. Siya nga. Ginoong Liu, bakit po? Nasaan na siya ngayon? Nasaan siya? Patay na po ang nanay ko. Eh, ang tatay mo? Wala po akong tatay. Noong namatay si nanay, dinala niya ako sa ampunan. Ginoong Liu, may kailangan po ba kayo? Siyempre, para saktan ka. Madali lang ang walang magulang. Tatay, bilisan mo na, saktan mo na siya.
Ginoong Leo, bakit niyo po binunot ang buhok ko? Ang nanay mo ang aking unang pag-ibig. Noong kami ay dahil sa pamilya, kaya hindi kami nagkasama. Ano po ang kinalaman niyan sa buhok ko? Talagang pasensya na. Dahil ako ay naghihinala na ikaw ang aking tunay na anak. Tunay na anak? Tama, sa tingin ko, matapos kaming maghiwalay noong mga panahong iyon. Lihim kanyang ipinanganak. Itay, hiwalay na kayo. Tiyak na sa ibang lalaki siya nagkaanak. Oo nga pala anak, anong pangalan mo? Ako po si Song Yan. Song Yan. Mabuti. Kasing ganda ng pangalan ng iyong ina. Kung si Song Yan nga ang anak ni Itay, paano niya pa ako gugustuhin na ampon? Nawala na ang aking asawa, pati ba naman si Itay? Aagawin din ni Song Yan? Itay, sabi mo nandito ka para ipagtanggol ako. Anong ginagawa mo? Hahayaan mo lang ba silang apihin ako? Binibini, bakit mo inaapi ang anak ko? Hindi inapi ni Song Yan ang anak ninyo. Ang anak ninyo pa nga, ang labis na umapi kay Song Yan. Sabi ko na nga ba, si Song Yan ay hindi mukhang mambubuli. Ikaw si Jiang Hanyu, ang pinakamayamang tao sa Longchuan? Ako nga. Dahil nandito na kayo, linawin ko na ang lahat. Hindi ko pakakasalan ang anak ninyo. Si Song Yan ang mahal ko. Hindi, dapat matuloy ang kasal. Itay, ipagtanggol niyo po ako. Ang kasunduan sa kasal na ito ay sa pagitan namin ng lolo mo. Malaki ang epekto nito. Ang kanselasyon ng kasal ay magiging sakuna para sa ating dalawang pamilya. Handa ang pamilya Jiang na panagutan ang lahat ng kahihinatnan. Ayaw ko, Itay, mahal ko siya. Siya lang ang maaari kong pakasalan. Nakita mo naman. Para sa anak ko, ang kanselasyon ng kasal ay hindi ko talaga papayagan. Ang bagay na ito, dapat mo pang pag-isipan. Itay, ganyan ka na lang ba aalis? Bago pa man lumabas, ang resulta ng DNA. Lahat ng bagay na ito ay pagpapaliban muna. Song Yan, maghintay ka. Ate, patawad sa pagpapahirap ko sa iyo. Sinabi niyang umuwi siya para ipaliwanag sa nanay. Hindi ko inaasahang pupuntahan kanya. Huli na ako? Hindi, ikaw ang nagprotekta sa akin. Hindi ko inaasahan na ang nanay mo at si Jiliu ay may nakaraan. Sabi mo, si G, Liu ba talaga? Ang tatay ko. Balewala kung siya o hindi, hindi ito magbabago sa relasyon natin. Paano kung siya nga? Iniwan niya ang nanay ko noon, tapos ngayon, inampon si Liu Yun. Ayoko siyang kilalanin. Ano man ang desisyon mo, suportado kita. Saka, ang istasyon ng TV, nabili ko na. At pinasa ko na sa iyo ang pagmamay-ari nito. Sinasabi mo, akin na ang istasyon ng TV? Oo. At sa likod mo, ang Longchuan Group. May Longchuan Group bilang suporta? Ano man ang gusto mong mapagkunan, makukuha mo. Jiang Hanyu, talaga kang aksayado. Para lang sa iyo ang pag-aaksaya. Buong puso kong ginagawa. Ngayon, para kang tapat na tuta. Tuta lang naman ako ng ate. Arf arf, arf arf. Naglaro ka na ba ng sapat? Ako naman. Huwag. Bawal humalik. Bakit? Dahil ngayon hindi pa tayo magkasintahan. Kung gayon, paano mo? Ako sasagutin. Kapag nakansela na ang kasunduan mo sa pamilya Liu, saka natin pag-usapan. Ano iyan? Magandang araw, Binibini. Dinalhan ko po si CEO Liu ng mga dokumento. Anong dokumento? Yung DNA test report na ipinagawa sa akin ni Liu Zong sa isang ahensya noon. Nakalabas na ang resulta. Ibigay mo sa akin. Dadalhin ko sa'yo. Salamat, Binibini. Sige na. Si Song Yan nga pala ang tunay na anak ni Itay. Hindi pwede. Hindi sila pwedeng magkakilala. Song Yan, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Aba, Anong gagawin mo? hindi ba obvious? May nagutos sa akin na kidnapin ka. Sino? Paano ko naman sasabihin yan? Magkano ang binigay nila sa iyo? Bibigyan kita ng 5 beses ng halaga. Marami na akong nakitang nagsasabi niyan. Sayang, hindi kami sa Kim. Huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka pa, tatawag ako ng pulis. Maglakas loob kang tumawag ng pulis? Mga kasama, sige. Jiang Hanyu. Tul. Gising ka na. Liu Yun. Anong ginagawa mo? Siyempre, susunugin kita. Para sa isang lalaki.
Kukunin mo ang buhay ko? Para sa isang lalaki? Songyan, siguro hindi mo alam. Ang inagaw mo mula sa akin. Kung ano iyon, ano? Anong ibig mong sabihin? Dahil sa iyo nawalan ako ng asawa. Ngayon pati ang tanging pagmamahal ng ama mawawala pa. Ang sinasabi mo ay, Hindi mo pa alam, ano? Ikaw ang tunay na anak ng tatay ko. kalma ka lang, hindi kita aagawin. Ikaw pa rin ang panganay na binibini ng pamilya Liu. Hindi ka mga agaw, pero may nagpipilit lang. Dahil kung may tunay na anak, sino pa ang magpapahalaga sa isang ampon? Ayon, ampun pala si Liu Yunyon. Ang tagal nyo nang magkakilala. Hindi ito magbabago dahil lang sa pagdating ko. Kapag may dugo, ang pagmamahal sa pamilya ay wala lang. Liu Yunyon, basta palayain mo ako, pwede akong maglabas ng pahayag na hinding-hindi ko kikilalanin ang pamilya Liu. Pero ang presensya mo, para sa akin ay isang paghamon. Kapag patay ka na lang, doon lang matatapos ang lahat. Hindi ka ba natatakot na malaman ng iba? Ang pinakamayamang tao sa Yuncheng, kayang takpan ang lahat. Kahit pa matuklasan, ano pa ang magagawa? Pero, ang ginagawa mo ay hindi naman magbabago ng anuman. Wala ka. Babait na ulit si Kuya Hanyo. At si Papa, ako na lang ang magiging anak. Kapag patay ka na. Ang aking pag-ibig at pagmamahal sa pamilya, doon lang magiging ganap. Mamamatay ka, Songyan. Ang posisyon ng Kuya Hanyu at ng panganay na anak ng pinakamayamang tao ay akin lamang. Ate! Hawakan siya! Opo. Ate, Jiang Hanyu, huwag kang lumapit, delikado. hindi ako takot. Presidente, hindi po kayo maaaring lumapit, Presidente. May mamamatay. Hindi ko hahayaang mapahamak ang ate ko. Kung mamamatay, sabay kaming mamamatay. Hindi. Sumugod ang Presidente. Dali, apulahin ang apoy. Paano mo nalaman na may nangyari sa akin? Nadayal ang telepono pero walang tunog. Pakiramdam ko ay may problema. Paano mo ako nahanap? Sinuri ko ang lahat ng CCTV ng iyong kumpanya at nakita ko ang van na dumukot sa iyo. Jiang Hanyu, salamat sa pagligtas mo sa akin. Kasalanan ko? Kasalanan ko na hindi ko mabilis na naayos ang usapin sa kasunduan kaya ka napahamak. Ngayon, parurusahan ko ang nagpahamak sa iyo. Kuya Hanyu. Hanyu, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat kinidnap si Songyan. Huli na para magsisi, babayaran mo ang iyong ginawa. Si Songyan ay hindi nasaktan. Wala akong naging masamang epekto. Hindi mo ako maaaring parusahan. Hindi mo dapat inisip na manakit. Makikita na hindi ka nagsisisi ngayon. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat kinaiinggitan si Songyan. Hindi ko dapat siya sinaktan, pakiusap, patawarin mo ako. Kung gusto mong magsisi, magsisi ka sa kulungan. Hanyu, ako ang panganay na anak ng pinakamayamang pamilya Jiang sa Yuncheng. Hindi mo ito maaaring gawin. Kaso lang, nandito tayo sa Longchuan. Dito, pabubuluking kita sa kulungan hanggang mamatay. Walang sinuman ang magrereklamo. Kung kakalabanin mo ang pamilya Liu, pagsisisihan mo rin sa huli. Kung hindi ko kayang protektahan ang sarili kong babae, ano pa ang halaga ko bilang lalaki? Ako, si Jiang Hanyu, matatakot ba ako sa isang simpleng pamilya Liu? Ano ang karapatan ni Songyan? Dapat ay sinaksak ko na lang siya kanina. Dapat mong ipagpasalamat na hindi mo ginawa yon, kundi papatayin kita ng walang libingan. Ano ngayon kung siya ang pinakamayamang tao sa Longchuan? Kung maglakas loob kang saktan ako, gusto mo bang masira ng tuluyan ang buong pamilya Jiang? Para sa kanya, kahit makipag-away sa buong mundo, ano ngayon? Mahal na mahal talaga ako ni Jiang Hanyu. Napaka-inosente mo talaga. Hindi ka palalampasin ng tatay ko. Hindi ka rin magiging masaya, Songyan. Ganoon ba? Gusto kong marinig ano ang sasabihin ng pinakamayamang tao sa Yuncheng. Rebelding anak. Balasubas na anak. Itay. Ikaw na balasubas na anak. Itay, ano pong ginagawa ninyo? Si Songyan at Jiang Hanyu ang umaapi sa akin. Dapat ninyo akong ipaghiganti. Hindi ko akalain na ganyan ka pala kasama na magagawa mong saktan ng sarili kong anak.
Itay, alam nyo na? Kung hindi lang sinabi agad sa akin ng assistant, plano mo bang itago ito sa akin habang buhay? Plano mo bang bigyan ulit ako ng peking test report? Itay, alam kong nagkamali ako. Nagkulang ako kay Ching Mei. Ngayon, putol na ang relasyon natin bilang mag-ama. Itay, kinuha ninyo ako sa ampunan, inalagaan ninyo ako. Kayo ang nagpalaki sa akin, huwag nyo akong iwanan. Mas mabuti pang alagaan ng aso kaysa sa iyo. Ikaw na walang utang na loob ay nananakit lang ng tao. Si Song yan lahat. Alam kong dahil lang sa kanya. May gana ka pa rin isisi sa iba? Kung hindi dahil sa kanya, bakit mo ako itatakwil? Paano ko magagawa ang ganito? Ginagawa nyo lang akong mahirapan. Ako si Gilio, napakawalang kwenta ko para magpalaki ng tulad mo. Ang ganoong tao, hindi kailanman magsisisi. G. Liu? Mangyaring ipaubayan nyo na lang sa akin ang taong ito. Sige. Assistant Lee? Dalhin ang taong ito sa kulungan para hindi na makalabas habang buhay. Opo, dalhin siya. Itay, iligtas nyo ako, Itay. Galit ako sa inyo. Galit ako sa inyong lahat. Yan. Pasensya na. Mapapatawad mo ba ako? Mapapatawad mo ba ako? Paano mo ako nahanap dito? Nalaman ko kasi na may nangyari sa iyo. At inabisuhan ko si Liu. Patawarin mo ako, yan. Kasalanan ko ang lahat. Kaya ka nasaktan. Hindi mo kailangang magalit sa sarili mo. Ang nagawa ni Liu Yunyon ay nagpapakita lang ng totoong ugali niya. Yan. Pagkatapos ng breakup namin ng mama mo, wala na akong ibang babaeng hinanap. Nagtatag ako ng negosyo at inampon ko si Liu Yunyon dahil may pagkakahawig siya sa mama mo. Pero hindi ko akalaing inampon ko pala ang isang salot. Mabuti na lang at hindi na uwi sa malaking pagkakamali. Isa pa, pinutol mo na ang relasyon nyo. Hindi mo kailangang magalit sa sarili mo. Yan. Hindi ko talaga alam na buntis pala ang nanay mo noon. Kung alam ko lang, hindi ko siya hahayaang umalis sa akin. Tapos na iyon. Yan. Hindi ko rin alam. Kung magkakaroon pa ako ng pagkakataon sa buhay na ito. Marinig kang tumawag ng papa. Siya lang ang kamag-anak ko. Papa. Aba, aking anak. Ate, mukhang may tadhana talaga. Tito Liu, kung si Yen ang mapapangasawa, gusto kong magpakasal. Simulan agad. Mabuti, aking anak. Sino ang pumayag na pakasalan ka? Jiang Hanyu, hindi pa nga tayo magkasintahan, di ba? Ate, ang tagal mo na akong niloloko ng libre. Hindi mo pa ba ako bibigyan ng titulo? Kung gayon, sa kabila ng pag-aatubili, papayag akong maging boyfriend kita. Pero, titignan ko ang performance mo. May kasunduan sa kasal ang pamilyang Jiang at pamilyang Liu. Ate, hindi ka makakatakas.